Mga kapatid, threat o banta nga ba sa mga Pinoy artist ang mga kantang gawang AI o yung nilikha gamit ang artificial intelligence? At paano nga ba mapananatili ang tunay na likha sa gitna ng paglaganap ng mga artificially produced na kanta? Narito po ang Frontline Report ni News 5 Entertainment Correspondent Von Villenari. Umalma ang ilang OPM artists sa pagkalat ng mga artificial intelligence o AI sa music. Isa na riyan si Pinuno Pablo ng SB19. I think the AI po, it's a very powerful tool. And ako po personally, strong believer po ako ng innovation. I think it's really important. But siguro po not at the expense of yung ninanakaw na yung identity ng mga artists, yung creative rights. So for these softwares or companies to use it without their consent, I think it's very unethical and I think it should be illegal. Ganyan din ang sentimiento ng ibang artist gaya ni Maki, Janine Teñoso at Cup of Joe na minsan nang ginamit ang kanta in AI version at nag-hit pa nga sa isang music chart. Isa nga sa mga trending ngayon ang Hawak Mo Ang Beat na gawang AI raw. It's a nice song. It sounds exactly like It's a Beautiful Life. Pagkantahin mo yung It's a Beautiful Life, pasok yun. Tingin ko AI siya. Pero sa panayam ng News 5, giit ni Sylvain Hernandez, aka DJ Mogo, hindi AI generated ang kanyang kanta. No, for the record, I did not use AI at all in creating Hawak Mo Ang Beat. I made the beats myself. We wrote the lyrics with my wife, with so many friends. I produced the whole track with my own hands and passion in the studio. Pero nang tanungin namin kung sino ang kumanta, There is always a part of confidentiality. But in the way I worked, I used effects like equalization, compression, reverb, like auto-tune style tuning and layering to make the vocals once again sitting super properly in the mix and gave it that polished. bago ito, nag-viral din ang AI cover ng novelty hit song na Buksan Mo. Ang nagsulat ng kantang yan na si Lito Camo, naaloka raw sa biglang pagsikat ng AI version nito. Sabi ko, sino kaya itong kumanta? Hindi man lang dumaan sa publishing, hindi nagpaalam. So napag-alaman ko, AI pala. So yung reaction ko dun sa AI, wow, sabi ko, hanip na pala yung AI ngayon. Pero ayon kay Lito Camo, nakikinabang siya sa kasikatan ng kanta dahil Hindi ako nagagalit, natutuwa ako dun sa gumawa ng AI. Kasi muling nabuhay yung kanta ko, yung royalty niya hindi naman talaga mapupunta sa kanila. bago pa man nauso ang AI, may batas ng nangangalaga sa karapatan ng mga artist, partikular na sa mga awitin. Nakapaloob yan sa Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Ayon sa 2024 Global Economic Study ng International Confederation of Societies of Authors and Composers o CSAC, nasa 10 billion euros o halos 700 billion pesos ang posibleng mawalang kita sa music industry by 2028 globally dahil sa AI. We intend to actually develop guidelines on how to register works like those that have human contribution but also AI assistance. Copyright applies to those that are created by natural persons, which means they don't apply to machines. AI generated work, meaning fully machine generated work, and so it doesn't have any copyright in the first place. But there is now another set. Naniniwala naman ng mga OPM artists na hindi kailanman matatalo ng AI ang puso ng isang awitin. We want something real in a sea of fake. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang kay-alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.